The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Once again, magandang hapon sa inyong lahat at babatiin natin ang lahat ng dapat babatiin natin ngayong hapon. Okay, so magandang hapon sa lahat ng mga workers, lahat. Okay, lahat ng mga workers natin dyan, no, sa Malay, sa Boracay, sa Katiklan, ran. Okay, magandang hapon sa inyong lahat sa ating mga workers dyan. Sana ibigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon na magagamit nyo everyday sa pagtatrabaho. And ang prayer ko na ipalayo kayo sa ng hindi magandang or sa kapahamakan. Yan, ipalayo kayo ng Panginoon sa kapahamakan. Yan. Okay? And also sa ating mga men in uniform, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Sana ibigyan kayo ng lakas ng Panginoon. Okay? Everyday, no? Hindi madali ang trabaho ng mga men in uniform natin, especially sa Boracay, sa Malay, and sa Katiklan. Kaya, bigyan sana kayo ng kalakasan ng Panginoon, no? Kahit mainit ang panahon natin ngayon, no? And salamat dahil binibigyan kayo ng kalakasan. Hindi madaling palagi kang nasa kalsada, no? Lalo na kung saan ka naka-assign. So mainit. Oh, yan. So sana bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon. Okay? And also sa ating mga mabuting guro natin dyan. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay? Sa lahat ng mga teacher dyan. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Sana bigyan kayo ng mahabang pasensya ng Diyos, especially sa pagtuturo ng mga kabataan. Dahil hindi madaling turo ng kabataan. Okay lang kung 3 daywa, walang problema. Pero kung marami, maingay or sangag. Okay? So, sana bigyan ang mga teacher ng mataas na pasensya, mahabang pasensya, especially sa mga estudyante. Di mo kasi kasi may mga dungol talaga ng mga estudyante yan. Okay? At maiwasan nilang makasakit sa mga estudyante yan. Okay? And also sa ating mga government official dyan, dito sa Malay, no? Yan. Sana bigyan kayo ng Panginoon ng kalakasan and wisdom. And also, i-guide kayo ng Diyos, especially sa mga desisyon na obrahon niyo. Okay? And i-guide ang ating mga government officials, especially sa mga gawain lang, upang mapalago naman ang bayan natin. Yan. Okay? And also sa ating mga doktor at mga nurses dyan, magandang hapon sa inyong lahat. Okay? Sa Malay, sa Boracay, and also sa Katiklan, no? Especially kay Sir Allen, no? Nung nakaraan na gano'n si Sir Allen. Pero pangalan lang niya is Bathala ako. Okay? Magandang hapon sa iyo, Sir Allen. No? Okay, dyan sa Katiklan. Okay? And sana bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon and also protection. And everyday kasi marami ang nagpapa-check up. Yan. Sana bigyan kayo ng wisdom ng Panginoon na mabigyan ang pasyente ng magandang gamot or gamot na talagang para sa kanya, no? Para magmayad agad ang dinadamdam niya. Yan. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Okay, so, and also, ang aton nga mga nanay kag tatay, especially, sini nga kahaponon, no? Amuni ang nami nga pagpahuway. Okay? Especially alas 3, no? Habang nagpapahinga, no? Nakikinig sa programa natin. Yan. And also sa ating mga listeners and viewers ngayong hapon, no? Magandang hapon sa inyong lahat. Naway bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon and also tani na maka-tune in ka mo, no, sa programa natin hasta nga matapos ang programa natin. Yan. Okay? And yan lamang. Okay? And punta na tayo sa salita ng Panginoon ngayong hapon. Okay? Bago ko i-share sa inyo ang lahat ng ito, ang mga natutunan ko galing sa salita ng Panginoon, babasahin muna natin. At dito po makikita sa Psalms 36,
verse 7 to 10. Yan. Paibasahin lang po natin mga abyan, mga listeners and viewers, ang salita ng Panginoon. Psalms 36 verse 7 to 10. Sabi ng salita ng Panginoon, "How excellent is thy loving kindness, O God! Therefore, the children of men put their trust under the shadow of your wings. They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. For with thee is thy fountain of life, in thy light shall we see light." Verse 10, "O continue thy loving kindness unto them that know thee, and thy righteousness to the upright in heart." So, muna ang pulong sang Ginoo, mga abyan. May the good Lord bless ang iyang pulong. Mag-pray muna. Mag-pray anay kita mga abyan. Let's pray. Father in heaven, we praise you and thank you, O God, sa hapon na ito. Thank you so much once again, Lord, sa binigay niyo po na oras na kung saan makapag-share naman po ng salita mo, Lord God, through live streaming and through on air, O God. Bless po ang bawat isa, Lord God, ang mga listeners namin, Lord God, ang viewers, Lord God, sa live stream and also sa radio, Lord God. Tani nga i-bless mo man ang bawat isa, Lord God. Especially, Lord God, sa salita mo na makapakikinggan, Lord God, nila ngayon. Lord Jesus, buligi man ako, Lord, sa pag-share sa imong pulong. Tani, Lord God, nga ang mga natutunan ko halin sa imong pulong, Lord God. Ma-share ko naman sa ila. And i-bless mo po ang platform na ito, Lord God, na ginamit niyo po, Lord God, upang mapalago or may share o may siliwalat, Lord God, ang salita mo sa mga taong hindi pa nakakilala kay Jesus Christ. I-bless niyo po ang programang ito at ang platform na ito, Lord God. And patawara kami, Lord, sa amon mga paglapas, nga amon nga na obra, Lord, sa imo, Lord God. Sala man, Lord God, sa amon nga huna-huna, sa amon nga pagpanulo, sa amon nga ginahambal, and also, Lord God, ginaobra. Patawara man kami, Lord God. At salamat, Lord, dahil na ara ikaw nga Diyos, nagapromisa sa amon, Lord God, kung sino ang magapangayo sa kapasayloan sa Ginoo, ikaw naman nga Diyos faithful, nga magapasaylo or magapatawad sang amon nga mga kalapasan. Lord Jesus, inayamon mga pag-ampo, pagpasalamat. In Jesus' name I pray, amen and amen. Now, balik po tayo mga abyan sa salita ng Panginoon. Psalms 37 verse 6 to 10. Now, tingnan po muna natin mga abyan ito. Okay? Ang Psalms 36 po ay makikita po natin dyan yung tinatawag na contrast. Especially sa sa verse 1 to 4 down to 10. Kasi pinakita dito ni David kung ano ang pagkakaiba. Okay? So sa verse 1 to 4, ipinakita ni David ang puso ng tao na lumalayo sa Diyos. Okay? So ibig sabihin ang contrast nito, bali yung kasamaan ng tao at saka yung kabutihan ng Diyos. Kaya sa verse 1 to 4, pinakita ni David na yung puso ng tao lalong nagpapalayo sa Diyos. Okay? And dito naman sa verse 5 to 10, nilipat niya ang kanyang pansin sa karakter ng Diyos. Yung kanyang pag-ibig, katapatan at kabutihan. So, ang mensahe ni David nito ay pwedeng magbago ang mundo. Pwede din magbago yung ugali ng tao. No? Pwede. Pwede ding magkakaroon ng problema. Yes. Ngunit, ang kabutihan pa din ng Panginoon ay nanatili. Nakasama natin. Okay? So, ang kabutihan pa din ng Panginoon ang magbibigay sa atin. No? Especially sa mga tao na unga sang Ginoo, anak sang Diyos. No? So, yan po ang natin sa message natin ngayong hapon. Okay. Ang background sini, mga abyan, sa Psalms 36, so ito po ay awit ni David na pinapakita sa kanyang pagtingin sa pagkakaiba ng kasalanan ng tao at kabanalan ng Diyos. So, yan po
ang background ng Psalms 36. So, ipinakita dito ni David na ang Diyos ay, number 1, matatag yung kanyang pag-ibig. Pinakita din ni David dito na tapat sa kanyang mga anak. Pangatlo, nagbibigay ng protection. Siyempre, ang Diyos ang tinutukoy ni David. Nagbibigay ng protection at nagbibigay ng buhay. Yes, ang Panginoon man talaga ang nagbibigay ng buhay sa atin. Okay? And the last one is nagbibigay liwanag. Okay? Yes. Ang Diyos talaga ang nagbibigay sa atin ng liwanag. Kaya ang Psalms 36, nare-remind po niya tayo. Okay? Nare-remind sa atin na ang pinakamalagang bagay sa buhay ay hindi ang pagbabago ng ating sitwasyon, kundi ang presensya ng Diyos na hindi nagbabago. So, ang title natin, mga biyan, sininga kahapon nun, sang mensahe, nandyan po nakalagay, no? His goodness follows us. Okay? His goodness follows us. So, ang title na ini, pinapakita na ang katotohanan na ang Diyos, okay, ay mabuti. At hindi lamang sa panahon na, like for example, nasa magandang tayo, hindi, kahit sa lahat, kahit may mga pagsubok sa buhay, mabuti ang Diyos. Okay? So, dapat natin itong malaman. Okay? So, pinapaalala sa atin ito, nire-remind tayo ng salita ng Panginoon na mabuti ang Diyos. Kaya nga may kantay ni Don Moe na God is good all the time and all the time God is good. So, mabuti ang Diyos hindi lamang dahil maganda yung pamumuhay natin. Okay? How about sa pagsubok? Mabuti pa din ang Panginoon. Bakit? Kasi hindi niya tayo pinapabayaan. Okay? So, yan po mga abyan. So, tingnan po natin. Lahat po tayo ay may mga panahon sa buhay na nagtatanong po tayo. Ito po yung mga tanong natin. Una, Lord, nasaan ka noong may problema ako? Nagawa mo na ba yan? Or natanong mo na ba yan sa Panginoon? Yes, of course. Siguro lahat tayo kakatanong siguro niyan sa Panginoon. May pagkakataon din na maayos ang buhay natin. Pero, madali lang nating sabihin na God is good. Yun. Pero paano kung may problema na tayo? Makakaya ba natin or masasabi ba natin na mabuti pa din ang Diyos? Example lang natin, sa karamdaman, yan talaga ang pinakaano ngayon. Sa karamdaman, kunyari may sakit na tayo, masasabi mo pa bang na mabuti ang Diyos? O kunyari may mga pagsubok tayo sa buhay, masasabi mo pa bang mabuti ang Diyos? Kunyari may pagsubok sa pamilya, masasabi mo pa bang mabuti pa ba din ang Panginoon? O like for example, hindi natupad yung gusto natin. Magsasabi pa ba tayo na mabuti ang Diyos? Okay? So, yan mga biyan, yung lahat ng yan, tinatry tayo ng Panginoon. Pinapakita niya, tinetest niya yung faith natin, yung paniniwala natin sa Kanya. Tinatry or sinusubukan yung ating paniniwala sa Panginoon. Kung masasabi pa ba natin na mabuti ang Diyos sa lahat ng mga nilanggit ko kanina? Hanggang sa mabuti lang ba? Like for example, maganda yung pamumuhay, dun lang magsasabi tayo na mabuti talaga ang Diyos. Paano kung hindi? Masasabi mo ba? So, yan mga biyan, kapag darating sa buhay yan, ibig sabihin, tinitest tayo ng Panginoon kung hanggang saan yung ating paniniwala sa Kanya. Okay, pero ang good thing or ang good news mga biyan, yung kabutihan ng Diyos ay hindi nakabase kung ano ang nangyayari sa paligid natin. Ang kabutihan ng Diyos ay nakabase sa kung
ano ang Diyos. Nakabase kung sino ang Diyos. Na kung titingnan natin si David, hindi niya sinabi na mabuti ang Diyos dahil easy ang kanyang buhay. Hari si David that time, pero hindi niya sinabi na madali lang ang buhay doon. Okay? Sinabi niya ito dahil naranasan niya kung gaano ka-faithful ang Diyos sa kanyang buhay. Sa gitna ng kahirapan, okay, sa gitna ng problema. Ibig sabihin, naranasan ito ni David. Hindi yung easy ang kanyang buhay, pero naranasan niya yung goodness ng Panginoon sa gitna ng problema sa kanyang buhay. Okay? So, amo niya ang question sa aton mga abyan. Paano natin nakikita ang kabutihan ng Diyos na sumusunod sa atin araw-araw? Yan po ang tanong. So, ang Psalms 36, verse 7 to 10, makikita natin dito abyan ang tatlong bagay, no? Kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa buhay ng kanyang mga anak. So, tatlo lang mga abyan para hindi tayo matagalan. Okay? So, number 1 mga abyan. So, tatlo kabagay. Number 1, God's goodness gives us refuge. So, ang mensahe natin is His goodness follows us. So, tatlo kabagay na pinakita natin na mabuti, ipapakita natin na mabuti talaga ang Diyos. Okay. Number 1 is God's goodness gives us a refuge. Sabi dito sa verse 7 to 8, sabi niya, how precious is your steadfast love, O God, the children of mankind take refuge in the shadow of your wings. No, tatlo kabagay dyan mga abyan. Okay? How precious is your steadfast love. So, uunahin natin ito. How precious is your steadfast love. Pero dito mga abyan, may dalawa akong nakikita na bagay. Number 1, okay, God's love is our security. Sinabi ni David, how precious is your steadfast love. Ang word na precious mga abyan, meaning sini, very important and special. Ibig sabihin, itong precious mga abyan, ibig sabihin nito, ito ay bagay na hindi kayang tumbasan ng anumang bagay dito sa mundo. Okay? So yung precious na yan. At saka yung pangalawa mga abyan, yung steadfast love, ano kaya ito? Ang steadfast love naman mga abyan ay mula sa salitang Hebro na hesed. Okay? So doon sa Kalibo, meron kaming kilala, friend namin na yung kanyang pangalan sa coffee niya is Hesed. Okay? Hesed Coffee. So, ang Hesed, mga abyan, ay tumutukoy sa loyalty. Okay? Loyalty at walang hanggang pag-ibig ng Diyos. So, ibig sabihin, yung Hesed na yun, loyal coffee. Ibig sabihin, tunay. Hesed. Diba? So, tumutukoy sa loyalty at walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Pero hindi yun ang ang binabanggit po dito na ng Hesed ay ang Panginoon po. So, ibig sabihin, tunay ang pag-ibig ng Diyos. So, yun. Tumutukoy sa loyalty at walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Okay? Hindi ito pag-ibig na nakabase sa performance lang, kundi sa faithfulness ng Panginoon. Okay? So, it is a reminder for us na hindi tayo inibig ng Diyos dahil perpekto tayo. Hindi naman tayo perpekto. Ikaw at ako, hindi naman perpekto. Inibig niya tayo dahil siya ang Diyos na loyal sa kanyang pangako. Ayan mga abyan, mabuti pang Panginoon, no? Loyal siya. Alam lang kaya sa atin kung mga loyal ba tayo. Okay, so, tingnan natin. So, ang tao ay maaaring magbago. Yes. Ngayon, nakasmile yan. Yung tao na yan, nakasmile yan ngayon, pero mamaya, nakasimangot na yan. So, ibig sabihin na ang tao talaga ay maaaring magbabago. Number 1, ang sitwasyon ay maaaring magbago. Okay? Pero, sa dalawa na ito, ang tao, ang sitwasyon, ang Diyos ba nagbabago o hindi? Sa tuod-tuod ng mga abyan, ang Diyos ay hindi nagbabago.
Bakit? Sabi ng Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago. Kasi sabi niya, the same. Okay? Jesus Christ is the same yesterday, kahapon. Okay? The same yesterday, hanggang sa, ang humble niya na, the same yesterday, today, and tomorrow. Ibig sabihin, kahapon, kagbukas, same pa din ang Diyos. So, yan mga abyan. Tingnan natin. Okay? Romans chapter 8. Dagdagan pa natin. Basahin natin mga abyan na para maganda. Romans chapter 8. New Testament. Okay, so 38, sabi niya dito mga abyan, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. 39, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. So, hindi talaga nagbabago. Kung ano yung pag-ibig ng Diyos, yun talaga. Okay? Sabi kasi ng salita ng Panginoon na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Jesus Christ. I-prove natin. Ang example natin dito, walang iba kundi si Joseph, mga abyan. Joseph ini nasa Bible, ha? Hindi po itong Joseph na nasa Bible. Si Joseph po, mga abyan, marami po siyang pinagdadaanan. Okay, bininta. Sinong nagbenta sa kanya? Ng mga kapatid. Diba? Nagkasala sa hindi niya kasalanan. Okay? Siyempre yun, yung na kay Potiphar's wife. Hindi naman niya yun kasalanan, pero na pinagbintangan siya. At nakulong. Hindi ba? Pero sa Genesis chapter 39, mga abyan, sabi doon ng salita ng Panginoon, the Lord was with Joseph. So, ang pinakamalaking pagpapala kay Joseph ay hindi lamang na nagiging siyang gobernador. Nagiging gobernador siya. Ang pinakamalaking blessing kay Joseph ay yung kanyang presensya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. At tunay na ang Diyos ay nandyan palagi kasama niya. So, tunay yun. The Lord was with Joseph. Ibig sabihin, hindi siya pinabayaan or iniwan. So, ibig sabihin, nandun yung tinatawag na loyalty. Okay? So, ano ang lesson mga abyan? Ang lesson, ang tunay na security ay hindi nasa kung meron tayo, kundi nasa Diyos na kasama natin. So, yun yung number 1 natin, mga abyan. Okay? Number 1 is God's love is our security. Pangalawa, mga abyan, is God's presence is our refuge. So, sinabi ni David, take refuge in the shadow of your wings. Though same lang inibala, mga abyan, kung may mga manok kayo dyan, okay? Kung may mga manok kayo dyan, tas may mga sisiw or mga anak nito, okay? Alam nyo kung may mga may banog, sa amin kasi banog ang tawag niyan. Or may mga uwak na gaano sang mga unga na or mga sisiw, alam agad yan ng parents. Or like, for example, yung nanay na manok. Nag-iingay, kung nakaano kayo, di ba, nag-iingay yan. At saka, tinatawag ng nanay yung kanyang mga anak. Okay, tinatawag niya, pagkatapos pinapasilong doon sa kanyang pakpak. Upang, hindi sila like for example, sang uwak or sang banong. Okay?
So, nilalagay niya yung mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak. Pag may mga panganib na dumadating. Like for example, ang uwak, isa na, nga gapang anugid sa mga sisiw. Banog, nako, isa din yan. Okay? Pero, salamat tayo dahil nandun yung nanay. Okay? So, tinatawag niya yung kanyang mga at pinapasok doon sa kanyang pakpak. So, ano nito mga picture nito mga yan? Okay? Ang picture nito, ganun din ang Diyos natin. Ginagawa ng Diyos, okay? Ang lahat para ikaw at ako maproteksyonan. Yan. Ganun din ang Diyos. Gagawin talaga niya iyan sa'yo at sa akin kung ikaw, okay? Kung ikaw mismo magtitiwala sa Kanya. Nung tinawag ng nanay ang mga sisiw, automatic punta agad yan. Ganun. Kasi yung mga sisiw nagtitiwala na mapoproteksyonan sila ng kanilang nanay. Ganun din sa Panginoon. Okay? Mga abyan. Kapag nagtiwala tayo sa Panginoon na mapoproteksyonan niya tayo, yes, of course, poproteksyonan ka talaga ng Panginoon. So, ganun ang Diyos. Ginagawa niya ang lahat para ikaw at ako ay maproteksyonan. So, mga kapatid, hindi na nga ako ang Diyos na aalisin niya agad ang lahat ng problema. Yes, kasi nandyan na yung problema. Okay? Pero, ang pangako naman ng Panginoon, hindi niya tayo iiwanan. Okay? Si Jesus Christ nga di ba? Nung dito siya sa mundo, damo sa problema niya. Okay? Kadamo. Nga naagihan niya nga mga problema. Ang sa cross, nako, malaki na yan. Hindi kaya ng tao yan. Pero si Jesus Christ lang din ang nakagawa noon. Alam na ni Jesus Christ kung ano ang kalatabo sa mundo. Damo sa problema. Kaya, hindi niya tayo pababayaan. So, ganyan yung pangako ng Panginoon. Hindi niya sinisira yung pangako niya. Okay? So, ang pangako niya, sabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. So, hindi niya tayo pababayaan. Ang gusto lamang niya, lumapit ka sa Kanya at magtiwala ka sa Kanya. Okay? So, sabi dito sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Take note po mga abyan sa present. A very present help in trouble. So, ibig sabihin mga abyan, kapag may mga pagsubok sa buhay, problema sa buhay, nandyan po ang Panginoon, present siya para tumulong sa iyo. Okay, so Psalms 46 verse 1 po yan mga abyan. So, in application, kapag may problema, ang una nating tatakbuhan ay ang Diyos. Wait lang. Ini ang pamangkot. Pag may problema tayo, sino ang una nating tinatakbuhan? Diyan mga abyan. Ang una pa nating natatakbuhan kapag may problema tayo, si kapitbahay. Ayun. Si kapatid, si pamilya. Imbis na sana na ang Diyos ang lapitan natin. Lumapit tayo sa kapitbahay, imbis na sana na ma-solve yung problema, mas nadagdagan pa yung problema. Bakit? Ginchismis ka pa. Amo na. Okay? Imbis na sana lumapit sa Panginoon, okay? Kung lumapit tayo sa Panginoon, pag may problema tayo, tutulungan tayo ng Diyos. Okay? Baka gagamitin niya yung kapitbahay mo upang matulungan yung problema mo. Baka gamitin yung kapatid mo para matulungan yung problema mo. Baka magamitin ng Panginoon yung pamilya mo upang matulungan ka sa problema mo. Ganun. Ibig sabihin, pinapaubaya mo mga biyan sa Panginoon. And hayaan mo na ang Diyos na ang gumawa para masolve yung problema mo. Okay? So, wag agad-agad mga abyan. Lapit kapag may problema ka. Lapit ka una sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, ano yung problema mo? At saka, ang Panginoon na ang bahala kung sino ang gagamitin niya upang
solusyonan ang problema. So yan po mga kabiyan. Pangatlo, God's provision satisfies us. Sabi sa verse 8, they feast on the abundance of your house. So ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng proteksyon mga kabiyan. Siya rin po ang nagbibigay ng pangangailangan natin. Okay? Kasi sabi niya, they feast on the abundance of your house. Siya rin ang, di lang siya nagpo-protect, kundi siya din ang nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Sino ba ang nagbibigay ng pangangailangan natin? Huwag mong sabihin ikaw. Kasi hindi yan sa'yo. Galing yan sa Panginoon. Ibig sabihin, siya pa din. Siya yung nagbibigay ng ating pangangailangan. Okay? Psalms 23:1, sabi ng Panginoon, salita ng Panginoon, the Lord is my shepherd, I shall not want. Siya ang nagbabantay sa akin at lahat ng pangangailangan natin ibibigay ng Diyos kasi sabi na I shall not want. Wala nang makukulang sa akin. Okay? So ano ang lesson ni mga abyan? Ini nga kalibutan, okay? Nagbibigay ito ng kasiyahan sa atin pero hindi hindi patuloy kundi pansamantala lang. Okay? Pansamantala lang ang kaligayahan na binibigay ng mundo. Hindi patuloy. Pero sa Diyos, okay? Pero ang Panginoon, kung doon tayo sa Kanya, siya ang magbibigay sa atin ng satisfaction. Sa mundo, hindi mo talaga makikita yung satisfaction. Nako, sa inipala nga panahon nato, nako. Diba? Ang mundo hindi magbibigay sa iyo ng satisfaction. Like for example, iano lang natin sa cellphone, ang tao, iPhone, like for example, iano natin na ang pinakauna na iPhone is iPhone number 1. Ganyan lang ha, para madali. Okay, ngayon, pagka ilang months naman, may ara naman na lumabas na iPhone 2. So, ang tao naman, iiwanan yung si iPhone 1, tapos bibili na naman ng iPhone 2. Example lang yun mga abyan. Ganyan. Ibig sabihin, hindi na satisfy. Hindi nakukuha ang satisfaction. So, ang mundo hindi magbibigay sa atin ng satisfaction. Ang magbibigay lang sa atin ng satisfaction, walang iba. Or joy, kaligayahan, walang iba kundi ang Diyos. So, yan mga abyan, number 1 natin. Okay? Ulitin natin mga abyan Number 1, God's goodness gives us refuge. So, yan po ang pinakauna natin sa mensahe natin ngayon. His goodness follows us. So, number 2 na tayo mga abyan. Number 2 is God's goodness gives us life. Okay, Psalms 36 verse 9. Sabi niya dito, for with you is the fountain of life. In your light do we see light. Okay. So, unahin natin mga abyan, for with you is the fountain of life. So, hindi sinabi ni David na ang Diyos ang nagbibigay lamang ng buhay. Kundi ang sinabi niya, with you is the fountain of life. Ibig sabihin, ikaw yung source, ang Diyos yung may source ng buhay. Siya yung source ng buhay. Okay? Siya mismo ang source. Ang pinagmulan at dahilan kung bakit ikaw at ako ay nabubuhay ngayon. Okay, mga abyan, yan po. So, ang mundo, maaaring magbigay ng maraming bagay. Yes, oo. Pwede magbigay ng pera. Sino may mga pera dyan? Okay, yan. Hindi na natin naalamin. Baka yung iba mangungutang. Okay? So, ang mundo ay maaaring magbibigay ng maraming bagay. Number 1, pera. Yes, of course. Okay. Pangalawa, karanasan. Ano ba yan? Ganyan ba yan? Yung experience or karanasan. Diba? Ano pa? Tagumpay. Yes. Yan ang binibigay ng mundo. Tagumpay. Pero dito lang sa mundo. Okay. Pang-apat, karangyaan. Masaganang buhay. Oo. Okay? Pero, hindi nito kayang ibigay ang tunay na kahulugan ng buhay. Itong 4 na ito, pera, karanasan, tagumpay, karangyaan, hindi niya maibibigay yung tunay na kahulugan ng buhay. Dahil ang buhay na hinahanap ng tao ay hindi lamang pisikal. Ang need ng tao ay magkaroon ng relasyon sa Diyos.
Muna, git ang pinaka-importante, mga listeners and viewers sa ining nga kahaponan. No, number 1, tingnan natin, God is the source of true life. Sinabi ni David, with you is the fountain of life. So, ang Diyos ang pinagmula ng tunay na buhay. Okay? Marami naman tao dito namumuhay pero hindi naman nila alam kung ano talaga ang kahulugan. Okay? Sa kanilang buhay. Bakit? Ang layo kasi nila sa Diyos. Ang layo. Okay? Ang layo. Nasaan na kaya? Okay? Pag Sunday, di ba? Pag Sunday dapat magsimba sa Panginoon. Kita mo mga tao subong. Okay na. Wala na sa kanila yung Sunday. Okay? Wala na. Pero tandaan po natin, siya po ang source ng ating buhay. Tingnan natin, John chapter 10 verse 10, sabi niya po dito, I came that they may have life. So pumunta siya dito para ikaw at ako magkaroon ng buhay. And have abundantly. And have it abundantly. Example natin mga abyan sa Bible, ang Samaritan woman. Okay? Ang Samaritan woman ay naghanap ng satisfaction sa maraming bagay. Pero, naghanap siya, wala talaga niya na meet up ang tinatawag na satisfaction. Pero, nung na-encounter niya si Jesus Christ, doon niya natagpuan ang tunay na buhay. See? So, hindi pala dito sa mundo yung satisfaction na matatagpuan natin. Doon pala kay Jesus Christ. So ngayon, saan ka maghahanap ng tunay na satisfaction? Dito pa din ba sa mga bagay dito sa mundo? Or kay Jesus Christ? So, in application mga abyan, huwag hanapin ang satisfaction sa mundo. Okay? Dahil hindi yan makakapagbigay sa iyo. Kundi hanapin mo ang Diyos, si Jesus Christ, na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Pangalawa, mga abyan. God's light gives direction. Sabi niya dito, in your light do we see light. So, ibig sabihin, ang Diyos ang nagbibigay ng tamang pananaw at direction. Siya ang nagbibigay. Psalms 119 verse 105, sabi ng salita ng Panginoon, your word is a lamp to my feet and a light unto my path. Example natin sa Bible, walang iba kundi si Paul. Dating bulag sa katotohanan. Ngunit, nung na-encounter niya si Jesus Christ sa road of Damascus, nakita niya ang tunay na layunin ng kanyang buhay. See? Ibig sabihin mga abyan, ang lesson dito, kapag may Diyos, hindi tayo maliligaw. At makikita natin ang tunay na daanan. Yan. Kasi siya yung light eh. Diba? In this world, full of darkness. But pasalamat kita sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng light. Siya yung light upang hindi tayo maligaw. Yan mga abyan. Pangatlo, God's life transforms us. So ang buhay na nagaling sa Diyos ay nagbabago. Kapag ikaw na ay nasa Diyos na, dapat meron ng pagbabago. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away, behold, old things are become new. So, yan po mga abyan. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, old things are become new. Yan po mga abyan. Okay, so dapat may pagbabago na. Kung ikaw, ara na sa inyo. So, ang pagkilala kay Jesus Christ ay hindi lamang pagbabago ng paniniwala, kundi pagbabago din ng pamumuhay. Kung dati, grabe palamura ka, ngayon na may Jesus ka na, hindi ka na palamura. Isa lang yan.
Example lang natin yan mga abyan. So yan po mga abyan ang pangatlo natin. Okay, ang pangatlo is God's life. God's life transforms us. Sana may transformation mga abyan. Kung walang transformation, ibig sabihin, hindi tuod-tuod ang pag-ano mo kay Jesus, pagtanggap mo kay Jesus. Kasi walang pagbabago. Kasi yung pagtanggap kay Jesus Christ, meron talaga yung transformation. So yan po ang pangalawa natin mga abyan. Balikan po natin. Ang pangalawa natin is God's goodness gives us life. And dito na tayo sa pang-last natin mga abyan. Okay? Sa mensahe natin, His goodness follows us. Pangatlo is, God's goodness guides us continually. Psalms 36 verse 10. Sabi niya po dito, "O continue your steadfast love to those who know you." Unahin muna natin mga abyan, yung continue your steadfast love. So, nangangahulugan mga abyan na sabi dito na nangangahulugan na nag-aalinlangan si David kung kaya bang panatilihin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Pero alam ni David na ang Diyos ay tapat. Pero ang kanyang prayer ni David na ipagpatuloy sana ng Diyos. Okay? Yung pag-ibig upang maranasan ito. Maranasan, hindi lang siya ang nakaranas, kundi maranasan ng lahat. So, yan yung prayer niya. Hindi lang yung pag-ibig, pati yung presensya, at saka yung biyaya, yung blessing. Yan ang prayer ni David. So, ipinapakita niya sa buhay ng isang mananampalataya. Dapat magiging independent or nakadepende. Okay? Nakadepende sa Diyos palagi. So, yun yung pinapakita niya sa buhay ng isang gapati sang Ginoo. Na dapat ipagpatuloy yung pagiging depende niya sa Diyos. So, hindi lamang natin kailangan ang Diyos sa simula ng ating pamumuhay or pananampalataya. Kailangan natin ang Diyos every day. So, yan mga abyan. So, tatlo kabagay. Number 1, God's love never fails. O, nafe-fail ba ang love ng Panginoon? Hindi. Sa tao, siguro, pwede, posible. Okay? Pero ang love ng Panginoon, hindi talaga nafe-fail. Bakit? Tuod-tuod yan. John 3:16, di ba? Ang sinabi hindi lang sinabi ng Panginoon na love niya ang tao. Pinakita niya kung gaano niya kalab ang tao. Anong ginawa niya? Pinadala niya si Jesus Christ. So, ibig sabihin, hindi napapalya yung love ng Diyos. Ibig sabihin, tunay yun. Tunay na pagmamahal. Okay? God's love never fail. At yan yung prayer ni David na ipagpatuloy ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Hindi lang dahil hindi nagbabago ang Diyos, kundi dahil kailangan natin ang Diyos. Tingnan natin. Lamentation chapter 3 verse 22 to 23. Basahin natin mga abyan. Lamentation. Lamentation chapter 3 verse 22 to 23. Sabi niya dito mga abyan, it is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. So, ibig sabihin, mga abyan, ang kabutihan ng Diyos ay hindi minsan lamang. Ito po ay araw-araw o ito po ay every day. And then, ang pangalawa mga abyan, God's faithfulness sustain us. O ito po, faithful or loyal. God's faithfulness sustains us. So, ibig sabihin, tapat ang Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ini mga abyan ha, tandaan po natin
na tapat po ang Diyos kung ikaw ay naniniwala sa Kanya. Kung hindi ka naman naniniwala, bye. Delikado yon mga abyan. Loyal gid ang Panginoon. Bakit ba siya mag-ano sa'yo kung hindi ka naman naniniwala sa Kanya? Diba? So, tapat ang Diyos pag nagtitiwala tayo sa Kanya. Tingnan mo, example natin. Si Abraham, sinabihan ng Panginoon, umalis ka. Okay? Sa lugar mo. Ngayon, hindi niya alam kung saan pupunta. Okay? Hindi alam ni Abraham kung saan pupunta. Pero anong ginawa ni Abraham? Sumunod sa utos ng Panginoon. Hindi niya nakikita kung ano yung plano, pero sumunod pa din siya. Bakit? Ano ang makikita natin doon? Dahil si Abraham ay nagtiwala sa Diyos. Nagtiwala siya sa pangako ng Diyos. Okay? Si Abraham sumunod kahit hindi niya alam ang buong plano ng Diyos. Pero bakit siya sumunod? Dahil nagtiwala siya sa promesa ng Diyos. Pangako ng Diyos bla. That's why kapag tao ang nangangako, huwag kang magtiwala. Bakit? Maraming pangako na napapako. So, kapag tao, huwag kang maniwala sa mga pangako. Okay? Kapag ang Diyos, paniwalaan mo kasi hindi yan mapapako. Mangyayari at mangyayari talaga yan. Okay? Tingnan natin, Philippians chapter 1 verse 6, sabi niya, He who began a good work for you will bring it to completion. Ibig sabihin, matutupad at matatapos ito. So, mga abyan, magtiwala sa Panginoon. So, magpatuloy sa paniniwala o pananampalataya sa Panginoon dahil ang Diyos ang tumatapos sa kanyang mga sinimulan. Then the last one, mga abyan, dito na tayo matatapos. Pangatlo, God's goodness calls us to trust Him. So, ang kabutihan ng Diyos ay dapat magdala sa atin sa mas malalim na pagtitiwala. O, tingnan natin, si Job. O, di ba si Job? Nawalan ng ari-arian. Kasi dati si Job, siya yung sa kanyang panahon, siya yung pinaka-mayaman eh. Dumating ang problema, lahat ng mga ari-arian nila nawala, pati pa yung pamilya niya. Pamilya niya. Nawala. Pero, kahit ganun yung pagsubok na dumating sa kanyang buhay, nananatili pa din siyang nagtiwala sa Diyos. Grabe. Kung ikaw siguro mga abyan, ganyan ang pagsubok sa buhay mo, sunod-sunod, nako. Alam lang kaya kung ano ang gagawin mo. Okay? Siguro natin gagawin kapag ganyan ang problema na dumating sa buhay natin, magsasabi talaga tayo, Lord, nasaan ka sa sitwasyon na ito? Run. Question agad eh. Pero dito kay Job, walang question na maririnig or mababasa mo. Bagkos, nagpapatuloy siya, nananatili siya sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Okay? Romans chapter 8 verse 28, sabi niya dito, all things work together for good. Hindi lahat ng pangyayari ay mabuti, pero kayang gamitin ng Diyos ang lahat para sa kanyang kabutihang layunin. Yan mga abyan. Okay? Kaya, mga abyan, ang mensahe ng Psalms 36 verse 7 to 10 ay pinakasimple lang. Ngunit, nagbibigay sa atin ng reminders. Anong reminders dito? His goodness follows us. So, kapag tayo ay natatakot, okay, ang kabutihan ng Diyos ang ating kanlungan. Kapag tayo ay nanghihina,
Ang kabutihan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay. Kapag hindi na natin alam kung ano ang gagawin, ang kabutihan ng Diyos ang gumagabay sa atin. So, hindi natin alam kasi ang lahat tungkol sa bukas. Alam mo ba? Sige. Kahapon, yung ngayon, at saka kahapon, pwede mo ma-share. Pero yung bukas, alam mo? Hindi. Hindi natin alam ang lahat tungkol sa bukas. Pero, alam ng Diyos yan. Okay? Dahil alam ng Diyos yung ating kinabukasan or yung bukas, ipagkatiwala na natin sa Kanya ang lahat. Okay? Kung alam mo na ang Diyos ang may hawak ng iyong buhay, ay ipagkatiwala mo na lahat, pati yung kinabukasan mo. Si David, anong ginawa niya? Okay? Pinagkatiwala niya. Sinabi niya sa Psalms 23 verse 6, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life." Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Okay, mga abyan, balikan natin ang mensahe natin ngayong hapon. Okay? His goodness follows us. Number one, mga abyan, God's goodness gives us refuge. Pangalawa, God's goodness gives us life. Then, pangatlo, God's goodness guides us continually. Let's pray, mga abyan. Father in heaven, we praise you and thank you, O God, sininga kahaponon. Salamat dahil ikaw na Diyos ay mabuti at tapat. Salamat dahil ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. And also salamat, Lord God, sa kabutihan mo na patuloy nandyan sa amin araw-araw. Tulungan mo po kami, Lord God, na kung saan, kung may problema kami, doon muna kami tatakbo sa inyo. At turuan mo kaming, Lord God, maghanap ng satisfaction, Lord God, hindi dito sa mundo, kundi sa iyo. And also, Lord God, gabayan niyo po kami. Especially sa life, Lord God, na binigay mo. Palakasin mo kami, Lord God, bigyan mo kami ng strength sa bawat pagsubok, sa bawat araw. Tulungan mo po kami, Lord God, na hindi magbabago yung aming paniniwala sa inyo. Bagkus, palakihin pa namin, Lord God, ang aming paniniwala sa inyo, na ikaw na Diyos ay mabuti sa amin. Ito po ang aming samot dalangin at pasalamat. I-bless po, Lord God, ang platform na ito. I-bless mo po, Lord God, ang nakikinig, Lord God, sinina po programa. I-bless mo po ang kanilang buhay. Ito po ang aming samot dalangin at pasalamat. In Jesus' name I pray. Amen and Amen. Alright, mga abyan, salamat. Okay, tapos na po tayo. And once again, ang aton nga programa every Thursday at 3 p.m. with Pastor Jonathan Altis. And yours truly, Pastor Ariel Espirat, nagsasabing, God bless you and bye-bye.